Merong isang boksingero na mula sa mahirap na pamilya ay nakaahon sa hirap at naging mala fairy tale ang kanyang istorya. Si Eric El Terrible Morales ay isang alamat na Meksikanong boksingero na lumaban ng 3 beses sa ating pambansang kamao. Ang kanilang labanan ay todo bigayan, walang yakapan at puro suntukan lamang. Kaya naman ito ang isa sa pinaka-classic na trilogy sa history ng boxing. Ngunit sino nga ba si Eric El Terrible Morales at paano siya dinala ng kanyang mala fairy tale na kwento sa dating mahirap na pamumuhay sa Mexico na naging mayaman at isang alamat na boksingero? At kahit pa siya ay maagang pinagretiro ng ating pambansang kamao, ay nagtagumpay pa rin siya at yumaman sa dulo dahil sa kanyang bilyonaryang asawa na nagpanggap na mahirap para siya ay makilala. Sino ang kanyang napakagandang asawa na isang bilyonarya na lalong nagpayaman sa kanya? Yan ang aalamin natin. Pero bago yan, ay maglalambing lang po ako sa inyo ng isang like and subscribe to my channel. Pakishare na rin po at i-hit mo na ang notification bell button para lagi kang updated sa mga kwentuhan natin. Salamat! Subscribe! Ang pagmamahal ay isang bagay na hindi mababayaran at ang estado sa buhay ay hindi basihan sa totoong pagmamahalan. Kahit gaano kakahirap at kahit gaano kakayaman, kung talagang kayo ay totoong nagmamahalan, ipaglalaban niyo ito hanggang kamatayan. Si Eric Isaac Morales Elvira o Eric El Terrible Morales ay isinilang noong September 1, 1976 sa Tijuana, Mexico. Ang kanyang pamilya ay salat sa hirap. Katulad ng ating pambansang kamao, ang boxing ang naging daan upang sa hirap sila ay makatakas. Si El Terrible ay hinubog at pinalakas ng kanyang ama na si Jose Morales na isang dating boksingero. 5 taong gulang lang si Eric Morales nang matutunan niya ang pagiging isang boksingero at ang kanyang ama ang naging head trainer nito. Bata pa lamang ay nakitaan na siya ng talento sa pagiging isang perpektong boksingero ng Mexico. Siya ay nakipaglaban sa professional boxing mula 1993 hanggang 2012. Dahil sa kanyang talento at husay sa pagiging isang boksingero, siya ang kauna-unahang Mexicano na naging kampiyon sa 4 na magkakaibang dibisyon ng boxing sa mundo. Siya ay lumaban sa 6 na dibisyon ng boxing sa super bantamweight, featherweight, super featherweight, lightweight, light welterweight at welterweight. Sa lahat ng laban ni El Terrible Morales ay hindi niya pa natitikman ang pagbagsak o knockout. Nang una niyang harapin si Manny Pacquiao sa super featherweight division, kumpiyansa siya na siya naman nanalo sa laban. Ang paghaharap, nagulat ang mundo ng boxing dahil natikman ng El Terrible ang kanyang unang pagbagsak at knockout sa kanyang buong karera sa pagbaboxing. At noong November 18, 2006, naganap ang kanilang huling paghaharap. Sa huling pagkakataon ng trilogy ay hindi umubra ang El Terrible ng Mexico sa ating pambansang kamao. Ito ang laban sa boxing na walang lakapan at puro suntukan lamang. Ngunit gaano nga ba kahusay at kinakatakutan si Eric El Terrible Morales sa panahong ito? Noong 2000 hanggang 2004, si Eric Morales ang superstar ng boxing sa bansang Mexico. Pero bago ang lahat ng ito, ay may isang dalaga na anak ng bilyonaryong tao sa Mexico ang nakapanood ng laban na noon ay binatang Eric Morales. Dahil sa husay ni Eric Morales at sa taglay nitong kagapuhan ay nakuha niya ang puso
at paghanga ng napakagandang dalagang ito. Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ngunit kailangan may isang gawin ng dalaga. Kailangan niya magpanggap na isang mahirap at simpleng tao upang makasalamuhan niya si Eric Morales na kalaunan ay naging kanyang nobyo. Dahil sa ganda at bait ng babae, ang ating bida ay madaling na in love dito nang hindi nalalaman ang tunay na pagkatao nito. Huli na nang malaman ni Eric Morales na ang kanyang nobya ay isang anak ng bilyonaryo. Dahil ipinakilala na ng dalaga si Eric Morales sa mga magulang nito, nagulat si El Terrible Eric Morales dahil mansyon at malapalasyo ang bahay ng mga magulang nito. Magpapakasal na kasi ang dalawa kaya kailangan may basbas ng parehas na magulang nila. Hindi pa rin makapaniwala si El Terrible na may isang napakaganda at bilyonarya ang nagmamahal at magpapakasal sa kanya. Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Pinatunayan naman ng ating bida ang kanyang sarili sa mga magulang ng babae dahil kaya naman daw buhayin at bigyan ng magandang buhay si Andrea Elvira, ang mala prinsesa sa ganda na anak ng bilyonaryo na Meksikana. Kaya na magretiro ito sa boxing, hindi ito nahirapan dahil pinamana na sa kanya at lalo siyang yumaman. Siya na ang CEO at presidente ng Platinum Asset Group Incorporation, ang largest professional investment property na pagmamay-ari na ni El Terrible. Si Andrea Elvira at ang ating bida, silang dalawa ay nagpakasal at nag-alay ng wagas at habang buhay na pagmamahal. At dahil sa yaman ni El Terrible ay naging congressman siya sa bansang Mexico at tumutulong sa mahihirap na tao at nagbibigay donasyon sa mamamayan nito. Mala fairy tale man ang istorya ng ating bida. Mula sa hirap, nangarap, nagsikap, nakatagpo ng isang prinsesa at diwata na bilyonarya na totoong magmamahal sa kanya. Pero ang pinakamahalaga ay ang kasaysayang naiambag niya sa mundo ng boxing at sa pagiging isang alamat na boksingero. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang antas sa buhay ay hindi hadlang at dahilan sa totoong pagmamahalan. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming salamat sa patuloy na panonood, pakikinig at walang sawang suporta nyo. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel mga ka-merchandiser, ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bidyong gagawin ko. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras.